Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon ito, online appearance ni Kibuloy sa Senate, hearing ikinukonsidera. Wow. Alright. Pero alam niyo ho, nauna yan, request na yan dati. Pero ito yung sagot dyan ni Risa Ontiveros. Kim, Ay, ang pa-victim na naman. hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, Mm. kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, Oo kahit nga yan naman. ang nakasanayan niyo. Our next hearing is on March 5, and if Oh, tapos na yun nakaraan. Mr. Kiboloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Patay ka. And she did that, di ba? Na-cite in contempt si Kibuloy. O kaya lang may apila si Robin. So they have the 7 days leeway para makontra ito. And so far, ano pa sila, tabla, 4-4. Okay? So kailangan pa nila Robin ng 4 na boto. Tapos 5 pa yung available na hindi pa bumoboto. O di pa nagdidesisyon. Okay. So ngayon, ito yung sinasabi o yung sinasabi rito sa balita. Ah, akala ko nung una rin, sabi nga ng iba, si JV raw ang nagsusulong nito. So tingnan natin yung laman ng balita. Ayan, pinag-aaralan ng posibilidad na payagan si KOJC founder Pastor Kibuloy na maging online na lamang ang pagharap sa pagdinig ng Senado sa mga aligasyon ng pang-aabuso laban sa kanya. Nako, mukhang lumambot na si Risa Ontiveros kung ang pinag-aaralan na 'to. Kasi nung nakaraan ay ayaw niya ngang pumayag, 'di ba? Hmm. Sabi, ibinahagi ito ni Deputy Majority Leader JV Ejercito at nagkaroon na ng paunang pag-uusap si Riza at ang namumuno na nag-iimbestiga Senate Committee on Women and Children, si Riza Ontiveros nga. Ang online appearance si Kibuloy, dagdag pa ni Ejercito, ni JV, ay suggestion daw po ni Nancy Binay. Then, sinabi pa ng senador na bukas si Ontiveros sa suggestion at ang kanyang kondisyon ay kilalanin ni Kibuloy na pinamumunuan niyang komite. Yun. Okay, so lumambot si Risa Ontiveros. Kaya naman po naging lakas loob na lagi ito ngayon si Kibuloy. 'Di ba? Bakit? Natinag niya ang paninindigan ni Risa Ontiveros. Na kay Risa Ontiveros, sige, pwede natin pagbigyan, pero kakailanganin, kilalanin niya ang komite. Nako, hindi kaya sa susunod nito yung 17. Sabi nga nila, I don't know kung totoo dahil di ko naman nakita doon sa content ni Trixie, Attorney Trixie. Kailangan daw no fly zone. Oh, again kung totoo 'yun nakabasa ko lang kanina sa GC, may pang-18 daw, kailangan no fly zone yung mga dadaanan ni Kibuloy, ayos. Oh, 'di ba? Ngayon, papaano 'to kapagka naging online ito? Well, ibig sabihin po nito, meron na po nga ganitong klaseng precedent, so lahat ng mga tatangging humarap, naku po, ganito na lang din ang gagawin nila, online-online, 'di ba? No, hindi na mapasunod ng Senado. No, samantalang yung mga naunang presidente, senador, yung mga retirado na, napapapunta nila diyan pag pinapatawag. Pero itong isang pastor na nag-aangking nagmamay-ari ng buong mundo, nako, may hindi sumisipot pero bumibigay ang Senado. Alam nyo, tingin ko totoo nga yata yung kinatatakutan nito ni Zubiri. 'Di ba? Na sabi niya nga um, magre-resign siya kapagka yun nga nangyari yun, yung paghina ng kanilang institusyon. Aba naman, ikaw ba naman kasi, i-delay mo ba naman ang pagpirma ng subpoena? Oh, dinaan mo pa ng bakasyon. Oh, di nakikita ni Nakibuloy na, uy, um, kumakagat yung taktika natin. And then ngayon ito ay mga kondisyones. Di ba? At isa sa kondisyon dito so far, ito ngang mag-online. Request nila Kibuloy yan And then si Nancy Binay isinusulong. Alam niyo kung sakali naman na mag-online-online yan,
Problema na lang ni ano yan, ni Tives na diyan sa Kongreso hindi siya pinayagan, 'di ba? Pero rito kung pagbibigyan nila ito, abay wag na ring umasampa ang Senado na makakapamilit sila ng mga tao kung ayaw pumunta, 'di ba? At tigilan na nila yung contempt. Oh. Ngayon kung haharap si Kibuloy diyan sa kanila, handa rin niya sarili niya sa investigasyon ni Kibuloy. Isa rin yan sa preconditions ni Kibuloy na yun sa 17. Kailangan meron din siyang malayang oras na magtanong, including sa iyo, Madam Chair. At dun sa mga witnesses, personal na i-cross-examine niya kayo. At para sa akin po mga kababayan, hindi na baling hindi mapaharap yan si Kibuloy, ipadampot nyo na lang. Hindi rin naman para sa magkaintindihan o magkaalaman kung sino ba talaga ang sakalam. Kung malakas bang grupo ni Kibuloy, yung kanyang mga followers, handa nga ba talagang mamatay at makipagpatayan? Hindi yun eh. Problema na nila yung kung mautas sila. Pero ang importante rito, hindi po nagmukhang nag-adjust ang batas. Hindi ho dapat magmukha na sumuko sa kanya. Di ba? Pagka nangyari itong payagan ninyo to, shit. Katawa-tawa na talaga po mga kababayan ang ating Senado pagka ganyan. 'Di ba? Kung ang kampungan ni Senyor Aguila nanunuka pa yon pero anong nagawa? Iyak ng iyak, tahol ng tahol yung mga birdies niya doon. Ano nangyari? Humarap si Aguila, hinarap niya yung mga akusasyon sa kanya. Ayun, nandoon sa kulungan. At yan din naman ang kinatatakutan ni Kibuloy. Problema kasi gumawa kayong kalokohan eh. Tapos ayaw niyo man lang mapagtanggol yung sarili niyo. Di natural talaga. Ipararamdam sa inyo kung ano yung available na mga pwedeng ipampataw na parusa ng batas na umiiral. Kung hinaharap kasi, kesa nagdadrama, kesa nagpapaawa, kesa sa nanggagalit, di ba? Ay nako. Para sa akin po talaga dapat ipadampot na lang yan. Bastusan tayo, bastusin nyo, Senado. Sabi nga ni, ano dyan ni Mig Zubiri, asan na yan? Eto, pakita ko sa inyo sabi ni Zubiri, I will never allow the weakening of this institution. Pahuli mo na. The Senate of the Republic of the Philippines. I will step down. Magre-resign daw siya pag nangyari daw yan. Hindi tayo papayag, sabi niya. My job description is to uphold and protect the independence of the Senate. Huwag kayong magpapadikta. Sabihan mo si Risa na, huwag ka magpapadikta ha. Hold your ground, baby. Huwag ka magpapatakot doon. Kasi yun matatakotin lang. Takot sa voodoo, takot sa kulam. At wala nga ibang laging tinahulan kung hindi si Martin at saka si FL. Ay nako, tama ho talaga, dapat padampot na lang yan. Yan ang pinaka the best. Hindi baling manlaban, hindi na baling merong ibang mga masaktan, 'di ba? Because sometimes death is a choice. Kung yun ang pinili nila malay nyo pag merong isang tinamaan doon sa kuko, 'di ba? Biglang magising lahat, nagtakbuhan pa uwi. Alright, so iwan muna natin to. Itong si online. Pero mga kababayan, this